Welcome to Sense and Sabaw. I'm so excited! So, hindi po ito podcast. Ito ay platform lang kung saan pwede kong dumaldal. Kasi kung di nyo matatanong, ang daldal ko talaga, guys. Madaldal ka ba? Parang di naman. Introvert ka nga, di ba? Mag-1 year na po kaming kasal ng asawa ko. At gusto niya na mag-resign. Nagpasa na siya ng resignation letter bilang human diary dahil maghapon magdamag, wala siyang takas sa kadaldalan ko. Okay lang yun. De, joke lang. So, I love reading and we love watching series. Yung mga kwento online, mahilig akong sa mga ganyang content. Gusto ko lang sanang mag-discuss yung mga nababasa ko. And usually kasi, yung mga binabasa ko, gusto kong kinukwento sa kanya kasi parang iba yung feeling na nakukwento mo. Yung parang feeling mo yung, pag natapos kasi, lalo na pag nagbabasa ako, though hindi naman libro yung, yung feeling na pag may natapos kang libro or pag may natapos kang series, tapos wala kang mapagkwentuhan, or parang feeling mo parang medyo sad kasi tapos na siya. So parang gusto kong kinukwento yun, mostly sa kanya. Tama. And this time with you guys. So, if ever you find na entertaining or masaya, nag-enjoy kayo, feel free to subscribe or mag-comment kayo if you have any questions. Feeling ko tumatanda na ako and sa edad ko ngayon parang hindi na ako nahihiyang ipakita yung totoong kadaldalan ko. Kaya siguro napilitan na siyang pumayag para mag-video with me. Hindi ko na kasi mapigilan talaga. Hindi, pero kasi alam niyo, ako yung ewan ko, parang feeling ko ako yung mysterious type, gano'n. Yung pa-mysterious ko na, pero at the end of the day, lagi nag-overshare. Alam mo yun? So, andito yung husband ko. Andito siya, kasi last time, yung unang beses namin ni-record to, 10 minutes lang pala yung na-record. So, 1 hour akong dumadaldal, pero 10 minutes lang pala yung na-record. So, andito siya to make sure na everything runs smoothly at if ever na mawala man ako sa train of thought ko or mawala ako dun sa Topic. sa topic mawala ako sa topic, andito siya to make sure na mababalik tayo sa kwento. Pero aside from that, meron tayong mga snacks dito. Yun daw yung gagawin niya bilang payment. May mga snacks siya dito. Ayan, medyo low budget lang tayo. Kaya mga pagana niya. And fries. Asan yung fries? Ayan. So, sabi ko sa kanya, anong gagawin mo? Kakain. On screen. So, ayan, ito lang. Ganyan gagawin niya. Okay? Make sure, huwag ka madidistract kumain, Make sure na mababalik tayo sa kwento, Ako kasi talaga yung tipong out of nowhere, biglang yung magtatanong na lang na, would you rather know kung anong ending or kung ano yung future mo? Would you rather know yung future mo or not know? Siguro hindi na lang malaman kung ano yung future. Para exciting. Kasi alam ko naman kasi kung kahit ano mangyari, ikaw yung magiging future ko. Present, future, and past. Paano kung kunyari sa future wala ako? Gagawa ko ng paraan. Makita ka lang. Halughugin ko yung buong Pilipinas. Buong mundo. Bumawi ka sa word Pati count mo. Atlantis. Hanapin mo? Para hanapin ka. Ikaw, would you rather know or not know? Kasi parang yung mga, alam mo yung pag nanonood ka ng mga movies, ganyan, parang laging sinasabi na kahit iwasan mo, di ba malalaman nila yung future, ganyan, na may ganito mangyayari. Parang kahit iwasan nila, ganun pa din yung mangyayari. Naalala mo nung nasa intra tayo, merong lumalapit, nakalimutan ko ba tayo nandun, pero may lumalapit sa atin na fortune teller. Di mo naalala?
nandun tayo, tapos may nag-o-offer na, ano lang siya, may ate lang, medyo, may aling lumapit sa atin. Tapos, madami tayo noon. Tapos, nag-o-offer siya ng, Hula. oo, nag-o-offer siyang hulaan for 20 pesos that time. Tapos, parang ako, ayoko. Kasi, paano kung gusto ko yung sinabi niya, tapos hindi nangyari, tapos pipilitin ko mangyari, alam mo yon, pero hindi naman pala talaga for me, o kaya naman, ayoko nangyayari, tapos sayangin ko yung oras kong iwasan, pero Hindi naman pala talaga. hindi naman pala, mangyayari. gets mo ba? Parang ayoko lang na maging yun yung purpose kung bakit ako nabubuhay, parang ganun. Usually kasi kung ano yung na-predict, yun na rin yung nangyayari. Kahit iwasan nung bida sa palabas, alam mo yun? Mm-mm. Lalo na ako, hindi naman ako yung bida. So, ba't ko i-risk, di ba? Pero yung bida for this kwento, alam niya kung ano mangyayari sa kanya. In 5 years' time, matitegi siya. Pero she'll do everything in her power para hindi mangyari to. When I say everything in her power, ikapitong buhay niya na sa mundong ibabaw. Parang pusa. Malapit na mag-9, no? Mm. Kaya medyo playing safe na siya. So, habang inaayos niya yung snacks doon, sabi na naman nanay ko, kaya kayo tumataba kasi puro ko i-order. Ngayon lang kami o-order. Ang tagal na namin hindi mo order, ngayon na lang ulit. Tsaka, omad kami, we're trying our best na maging fit and healthy ulit. Sa totoo lang, kaya ko napanood etong light novel siya na ginawang manga, na ginawang anime. So, pinanood ko yung anime. Hindi ko pa nabasa yung manga or yung light novel. Kasi, sige lang yung kasi, napanood ko to kasi, usually yung mga series, di ba? Ito, hindi niya pa napapanood. Hindi niya pa nabasa, wala siyang idea sa kwentong to. Bukod sa time na unang beses na nirecord ko. Pero hindi niya pa fully na pakinggan. Napanood ko to on my own kasi nagwo-walking ako every day. So, para ma-motivate ako, nanonood ako ng mga series. Yung light novel, I think, hindi ko sure I think mas mahaba siya or tapos na siya compared to the manga and then yung anime. Yung anime kasi ngayon, natapos ko na siya yung season 1, pero hindi pa siya fully na panood ng buo. Pinili kong panood din yung manga kasi nga nag-walking ako. Alam ka naman, naglalakad ako. Tapos nagbabasa ako kasi ikaw lang naman yung ganun eh. Ikaw nalala ko na naman. Nung college kami, mahilig talaga akong magbasa nun. Ngayon kasi busy na eh. Kaya hindi na ako masyado nagbabasa. Pero nagbabasa pa rin ako from time to time. Siya, mas mahilig ako magbasa nung college kasi mas madami akong free time. Tapos napag-usapan namin yun nung nagde-date pa lang kami. Nakita ko siya one time, nagbabasa siya, nakaganyan yung libro, naglalakad siya. Ganon. Nakaganyan. Ito yung back. Ito yung back part, nakaganyan. Kunyari, ito ganyan, nakaganyan. Tapos naglalakad siya, ganyan. Alam mo yung yung, hindi ako walk over kasi parang, nung nakita ko yun, parang, nagbabasa ka ba talaga? Walang nagbabasa na naglalakad. Kaya ko. Wala nagbabasa na naglalakad kasi ang dami masyadong madaming. Kabisado ko yung dinadaanan ko. Masyadong madaming obstruction. Wala pang, anong taon nun? 20, Baka may makasalubong ka. Aware ako sa surroundings ko, meron na observation ha. Oo nga, pag ganyan na, pag gano'n naman ako, gano'n. May nakapag-picture pa sa kanya na hindi ko na maalala kung sino at kung nasan. Pero, tawang sa halaga ako. Ako hindi ko kaya. Kung kaya niya, ako hindi ko kaya. Mas gugustuhin kong manood na lang kasi at least nakikita mo kung ano na. Okay na. Tama na. Anyway, so nanonood nga ako nitong anime na to. Nung una, para lang manood. Alam mo yun? Para lang matapos na mag-walking ako, entertained ako habang nagte-treadmill. Pero, nagustuhan ko siya kasi ang ganda. So, medyo mahirap lang bangitin yung mga pangalan dito. Kasi, for some reason, hindi ko talaga alam. Basta pinahirapan nila akong basahin tong mga pangalan na to. So, sorry kung mali ako. At kung may mali man sa kwento, baka mali yung pagkakaalala ko.
Paroodin nyo na lang din yung anime. I recommend na panoodin nyo siya aside from listening to and watching this video. Si Rishi Irmgard. ang hirap basahin eh. Irmgard Waitsner. Sobrang hirap. So, tatawagin na lang natin siyang Rishi. So, si Rishi, siya isang noble woman. So, hindi nyo alam kung ano yung noble woman. Siya ay anak ng duke. So, parang mataas yung class niya in society. Royalty siya, Hindi siya royalty. Hindi siya technically royalty kasi yung tatay niya yung duke. Siya, unless mapasa na sa kanya yung title na yon. Gets mo ba? So, hindi. So, ano lang siya, parang socialite. Parang ano lang, tawag doon. Parang mayaman lang yung pamilya niya, ganon. Japanese ba yan? Japanese siya. Pero parang yung scene lang or yung setting lang na gusto nilang i-aim ay hindi sa Japan. Gets ba? Kaya ang hirap lang banggitin ng mga pangalan. Tsaka fiction to, guys. Kaya, anyway, keep in mind na anime siya. May mga gagawin silang hindi mo naman normally gagawin tulad ng naglalakad habang nagbabasa ng libro. Kung gagawin yon. So, siya ay isang noble woman. Keep in mind, yung time period na to, parang hindi masyado na-specify, pero yung itsura niya parang Bridgerton. So, naka-ball gown na malaki, may mga prince and princesses, ganyan. Wala namang superpower so far. Normal na tao lang sila. And then, si Rishi, kung para siya describe dito, sobrang ganda. As in, yung malayo pa lang, parang, ganda niya. Kitang-kita mo yung Ganda? itsura niya. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ikaw ba yun? So, anime to, guys, no? Inuulit ko pa ulit-ulit na. Masasabi kong anime talaga siya kasi pink yung hair niya. Hindi ito yun. Hindi ako yun. Yung hair niya mahaba, tapos pink, makintab, kumikinang nga daw sabi. Kumalayo pa lang, kapansin-pansin na siya. At yung kagandahan niya talagang may taglay siyang alindog, ganun. At wala siyang ibang ginawa, kundi mag-training na maging asawa ng prince. Maging queen, essentially, in the future. So, yung mga training niya, it's all about being graceful, being confident, ganyan. Wala siyang ibang alam, kundi yun, magpa-cute at, naging graceful. Parang si Bridgerton niya. Oo nga, parang gano'n nga talaga. Hindi siya masyadong nakapag-aral, kahit na ang dami niyang gustong hobbies na tahakin, pero hindi siya pinapayagan. Bakit? Kasi nga, parang nakafocus lang yung oras niya maging queen, gano'n. Yun ang mga tinuturo sa kanya. Unfortunately, nakipag-break sa kanya yung prince. Yun lang yung purpose niya sa buhay, tapos nakipag-break sa kanya yung prince. Bakit? Wait lang, mamaya ako sabihin. Kung bakit? Kung bakit. So, na-mention ko naman na maraming beses na siyang nabuhay. So, sa first life niya, yun muna yung kukwento ko. Nakipag-break sa kanya yung prince. So, sabi ng prince, itigil na natin tong engagement na to kasi madami kang ginawang mali sa akin. Ikaw ay isang napaka-samang babae. Yung prince pala, ang name niya ay si Prince Theodore. Nakipag-break si Prince Theodore sa kanya. Tapos si Rishi naman, Ganun. Nagulat siya actually. Kasi Paano? may gathering eh. Wait lang. May malaking gathering. Tapos madaming tao. Tapos, akala ni Rishi normal na gathering lang. Tapos, pumunta siya sa harap ng prince. Tapos, yung prince, pinapahiya siya. Na parang, ang sama-sama mo, ang dami mong ginawa laban sa akin, walang yakang babae ka, ganon. Tapos parang si Rishi, ganon. Ako? Paano siya pa? Okay ba yung acting? Okay. Pasado. Anong ginawa ko? Ganon. Alam mo namang wala akong ginawa kundi mahalin ka. Sabi niya ganon. Level 2. Hindi ko alam kung ano yung level 2. In-exile na nung prince si Rishi, kawawa. As in, wala nga siyang alam sa buhay kundi magpa-cute. Tapos, in-exile siya. Pinaalis siya ng bansa. Ang masakit doon, yung magulang niya hindi man lang nakinig sa kanya. Wala man lang time mag-explain na, wala akong ginagawa. Walang ganun. Wala akong alam dyan. Hindi man lang siya nakapag-react ng ganun. Kasi yung magulang niya, Naniwala agad. tapos pinatalsik siya. Kasi yung reaction ng magulang niya, parang hiyang-hiya.
sa ginawa ng anak nila. Pero in reality, wala naman talaga siyang ginawa. So, naglalakad siya, imagine, malaking ball gown ka, tapos wala kang pupuntahan. Naglakad siya ng malayo palabas ng bansa nila hanggang siya nakaabot siya sa forest. Grabe ah. Kaya yon, kang OA, kaya mo magbasa na naglalakad. So, habang naglalakad siya, napagod na siya eventually, tapos umupo na lang siya sa floor, tapos nakaganyan. Sa gubat yan ah. Siya. Sa dami-dami ng lugar na pwede umupo at humiga-higa ng ganyan. Hindi siya sa umiga, umupo lang siya ng ganito, umupo siyang ganyan. gubat. Mag-emote pala sa gubat. Syempre, dapat yung mag-isa ka lang, wala nakakita O kaya sa'yo. pwede merong magkaroon ng dinosaur, Dinosaur talaga. tiger, gano'n, Sabay. lion. Oo. Yun yung kwento eh. Napunta siya sa forest, tas doon siya nag-emote, tas napaupo siyang ganyan. Tapos, may puddle sa harap niya. May nakita siya, may dumaan, nag-reflect doon sa puddle. Pangatakbo ko nun. May dumaan na carriage. O, yan na. Hindi niya narinig. Sino ba ako para kumontra dun sa anime? Oo, sige, diba? sige, Sino sige, ba ako sige. para kumontra dun sa kwento? Sige. Yun lang, inuulit ko lang naman sa'yo eh. Nung dumating yung carriage, nakatingin siyang gano'n. Tapos, Yung lakas ng loob. ha? Lakas ng loob. Carriage. Alam mo yung may kabayo? Hindi courage. Yung may kabayo. Yung may kabayo kasi. Kasi syempre, describe ko, baka hindi mo alam yung itsura. Yung may kabayo na hinihila yung, kung saan nakasakay yung mga tao, yung mga tawag gamit. Carriage. Paano mo babasahin carriage? Karwahe. Tagalog. Hindi ko naman alam na may ganun eh. Yung karwahe, dumating yung karwahe. May sakay na mga tao, tsaka mga gamit. Tas sabi sa kanya, bakit ka nandito? Parang ganon. Nagtataka, bakit ka nandito? Kasi mukhang ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda ng damit mo, maputik nga lang, pero ang dami bang mga jewelry, may mga sing-sing ka pa, ganyan. Bakit ka nandito? Diba? Sabi niya, yung nagsasalita, ang pangalan pala niya, si Kane Tully, siya ang chairman nung grupong yon. Nung nakakarwahe. Nung nakakarwahe. Tapos, sabi ng mga kasama niya, parang, ikaw talaga, porkit magandang babae, talagang kinakausap mo no? Ganyan. Pero in reality, naka-curious siya. Naka-curious nga siya kung bakit nga nandun yung babae. Tapos parang, na-realize ni Rishi eventually na mga merchant sila. Mga, traveling merchants. Mga tinderong nagtatravel, naglalakbay. Wala pang kumbaga parang ang purpose nila sa pagkakaintindi ko, kunyari, yung Makati, merong products. Kunyari, ang products nila, french fries. Tapos, yung Mandaluyong, ang products nila, flavoring, ganon. Sila yung nagdadala-dala ng mga iba't ibang paninda. Sabi niya, sama mo ko. Kunin mo na tong sing-sing ko, tapos kapalit nun, isama mo ko. Sabi ni Chairman Tully, mas gusto kong sumama ka na lang at tuturuan kita kung paano maging trader. So, yun yung una niyang buhay. Tinuruan siya, nagpunta silang iba't ibang lugar. Natuto siya kung paano makipag-negotiate. Natuto siya about economics, geography, ganyan. Pero ang masakit doon, syempre, sinabi ko nga sa inyo na ilang beses siya nabuhay. Namatay siya. Nagkaroon ng war during their time. Tapos, Ito yung first buhay niya. ito yung first buhay niya. Nagkaroon ng war. Nagtigok siya. Pinatay siya. Hindi sinabi kung paano. Namatay siya. Ang masakit dito, nung bumalik siya sa buhay niya, kumbaga parang... Hindi nga. Paanong meron? Bakit bigla siya nabubuhay? Meron ba siyang na-meet? Meron ba Wala siyang... sinabi ko. Wala sinabi. Parang yung... Namatay lang siya. Wala bang tumabing lola sa kanya Wala. habang kumakain siya ng pita? Tapos, nakaganyan? Tapos, nung binigyan niya ng kalahating pita, may Ferrari. bumagsak na kalahating Ferrari? Walang ganon? Walang ganon. Kala ko may na-miss ka lang eh. So, ang masakit dito, nung nabuhay ulit siya, nandun na naman siya kung saan siya pinapahiya ng prince. Ang normal na reaction, kung babalik ka, kung ako din, kung babalik din ako, mabubuhay ulit ako, tapos andun na naman ako, parang, ano nangyari? Ba't ako nandito? Curious. Oo. Ba't ako nandito? Tapos, sinagot niya yung prince. Kaya kasi, So, lumapit siya ulit. what do you mean lumapit siya ulit? Lumapit siya sa prince. Hindi nandun yung prince sa harap niya.
Dun mismo sa exact moment na Oo, sa pinapaya exact siya. moment na pinapaya siya na parang may stage kasi kung saan yung nakaupo usually yung mga prince, gano'n. Nandun yung prince, tapos nandun siya sa harap, tapos lahat ng tao nakapaligid sa kanilang ganyan. Tapos, biniberate siya nung prince, tapos ang sagot niya, ayan, ikaw, try mo. Parang, ikaw, walang iya ka, gano'n. Ikaw, walang iya ka. Duru-duruin mo ako. Gano'n, ang reaction niya, parang sinabi ng prince, sabi ng prince, break na tayo, parang gano'n. Break na tayo. Okay. Sabi niya gano'n, okay. Tapos mexit siya. Tapos nagpunta siya sa bahay niya. Kasi nung first life niya, kung naalala nyo, mga 30 minutes ago, yung sinabi ko, sa first life niya, wala siyang kahit anong ari-arian. Wala siyang pera, wala siyang, kung ano lang yung suot niya that time, yun lang yung meron siya. At this time, gusto niya nang kunin lahat ng gamit niya sa bahay para maibenta niya. Para may pangtustos siya sa future niya. Kasi nga, ang hirap nang wala Pero daw. in-exile pa rin siya. In-exile pa rin siya. So, Nag-walk out lang siya. yes. Kumbaga, pinangunahan niya na alam ko na yung mangyayari. So, pinabilis niya lang yung pangyayari. Tapos, ang sad lang doon, pagdating niya doon kung saan niya nakilala si Chairman Tully, Ito yung merchant, yung traveling merchant, too late na. Parang, inihintay niya, tapos wala na, siguro, parang nakadaan na. Hindi niya na naabutan. Kasi ngayon, nag-ano siya ng gamit. Yes, Natagalan siya. kuha siya nag-impake pa siya. So, medyo natagalan. Habang naghihintay kay Chairman Tully, or nung na-realize niyang di na darating, hinahalughog niya yung gamit niya. Kasi may nakita siyang libro na parang mga herbs, mga ganon. Yung Recipe book. parang libro ng apothecary. Di ba? Napanood natin yon. So, yung libro ng apothecary, tapos parang na-realize niya na, ayun yung gusto niyang gawin. So, binenta niya yung mga gamit niya, mga ari-arian niya, para makapag-travel siya at makapag-aral siya ng pharmacy. Basically, ganon. Gumagawa siyang gamot. Napunta siya sa northern country kung saan may prince na sobrang lala nung sakit, tapos natulungan niyang gumaling. Di ba? Ang galing, di ba? Kasi eventually, nagkaroon din na naman ng gera. Sa ano na yun. Sa second life niya yon, nagkaroon ng gera, tapos nategi na naman siya. So, every time na mamamatay siya, bumabalik siya dun sa gathering kung saan pinapahiya siya nung prince, nung ex-fiancé niya. Exit na naman siya, tapos mag-impake na naman ulit siya. This time, sa buhay niya, gusto niya naman maging researcher kasi doon sa second life niya, may na-encounter siyang parang professor na parang curious about life, making inventions, ganyan. So, Habang nag-apothecary siya. yes, habang nag-apothecary siya. Parang right hand siya nung prince that time. Ang focus niya nung second life niya ay maging apothecary. Kaya hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. This time, parang feeling niya, ang dami niya ng alam about being an apothecary or a pharmacist. Kaya, naging student naman siya nung professor ng parang researcher, ganyan. So, So, bumalik siya doon. Bumalik ulit siya doon. Pero hindi siya nagstay doon. Eventually, umalis din siya, nag-research siya on her own. Once again, namatay na naman siya. Pag nabubuhay siya ulit, parang 5 years lang yung Buhay niya. yung buhay niya kasi magkaka-war na. May expiry. Oo. Expiration date. Sa fourth life niya, hindi na masyadong nakwento, pero naging maid siya ng duke. Hindi na sinabi kung saan, pero naging maid siya. Ang pinaka-interesting dito ay, naging knight naman siya dun sa sixth life niya. Hindi ko nito yung fifth. Nag-skip na tayo ng sixth. Sa sixth life niya, parang nagka-travel siya, tapos, na-recruit siya as a knight. Or parang part ng, ano man tawag doon? Army, parang ganon. So, naging knight in training siya, pero lalaki siya. I mean, babae siya na nagbihis lalaki. So, hindi alam ng mga tao na babae siya. Yun yung last buhay niya. At namatay naman siya. Eventually, yun nga, nagkaroon na naman ng gera. Since knight siya, nandun siya sa, yung mismong lumalaban. So, nakita niya kung anong nagkukos nung war. So, na-realize niya na may prince. Ang pangalan niya si Prince Arnold Hayne. Lalahanin niyo yan kasi it's relevant later on. Siya pala yung nagkukos ng mga war. Kaya every time namamatay siya. Si Prince Arnold Hayne, yung mismong pumatay kay Riche nung night siya. Andito naman tayo sa kanyang ikapitong buhay kung saan na-realize niya na pagod na siyang mag-travel, mabuhay, parang lahat nagawa niya na. Kaya ang gusto niya na lang mangyari ay
ma-prevent na mamatay na naman siya at live a comfortable life, sabi niya. So, nag-restart na naman yung buhay niya. Nandun na naman siya sa ex-fiancé niya, sa gathering, kung saan man. And then, nakikipag-break na naman nga sa kanya. Tapos, sabi niya, okay. Parang, sabi na ng prince, break na tayo. Sabi niya, okay, bye. Tapos, umalis na siya. Tapos yung prince, ito yung reaction niya. Hindi ko nakwento earlier, pero yung reaction ng prince, ha? Wait lang, di pa ako tapos. May sasabihin pa ako, ganon. Pero si Rishi parang, ayaw ko nang bala. Exit na siya. Tumatakbo siya. Siyempre, palace to, guys, ha. So, medyo may pagtakbong nagaganap. Tumatakbo siya. Tapos, for some reason, natatawa lang ako kasi sabi niya, every time na nabubuhay siya, namamatay na naman siya. So, this time, baka kailangan niyang baguhin kung paano siya tumakas from the palace. Usually daw, sa front door siya lumalabas. This time, gusto niya naman daw, natatawa ko kasi parang ang weird lang. This time, gusto niya naman daw na dumaan sa balcony. Gano'ng kataas? Second floor. Second floor lang naman. Pero, wala lang. Parang wala namang ibang hagdanan. Wala namang ibang... For sure, may fire exit naman siguro that time. So, pero yun nga. Parang sabi niya, kailangan kong baguhin yung fate ko. So, tatalon ako ng balcony. So, habang tumatakbo siya, papuntang balcony yun, may nakasalubong siya. So, natamaan niya. Tapos, aray! Ganyan. Ano? Aray! Ganyan. Tapos, tingin niya ganyan. Tingin niya ganyan, ay, shit. Ganyan. Ganun. Hindi, parang, ay, ito yung pumatay sa akin, Ganun. Totoo? Oo. Si Prince Arnold Hayne. Nakita si Prince niya? Arnold. Ang haba kasi. Si Prince Arnold, yung nakabangga niya. Tapos syempre, dahil siya yung pumatay sa kanya, parang yung trauma, naalala niya. Parang nanginig Buti siya. hindi niya sinapak. Sa first life niya nga, nag-aral siya kung paano maging Merchant. proper. Before that, naging proper, Okay. yung etiquette, gano'n, yung mga Hindi inaral niya, niya. So, hindi naman niya sinapak nung unang nakita niya. Composed naman siya during that time. Nagulat lang siya, tapos parang, oh, His Highness Prince Arnold Hayne, gano'n. Tapos nagulat din yung prince kasi parang hindi siya taga doon. First time niyang magpunta sa bansang yon. Tapos kilala siya. Tapos kilala siya, parang, oh, ba't mo ko kilala? Oh, Parang ganun. trending. Ba't mo ko kilala? Sino ko ba? Ganyan. Hindi. Alala niya nga na, ay, ito pala yung dahilan. Ito nga pala yung dahilan. Kung bakit in 5 years time magkakagera na naman at mamamatay na naman ako. Pagod na ako. Nagpakayala si Rishi, naalala niya na bumalik siya sa realidad na ayaw nga pala kinakausap niya ako. So nagpakayala siya, ako nga pala si Rishi. Sabi niya, kilala kita kasi nachichismis lang, ganon. Parang ganon. Narinig ko lang, pinag-uusapan ka. Wow, trending talaga. Nachichismis ka lang. Layo ng narating. Tapos, sabi ni Prince Arnold, pero tinawag mo akong His Majesty. Boy pa yung tatay ko. Ganon. Pero Crown Prince pa lang ako. Sabi ni Rishi, sorry kung natawag kitang, Hindi. sorry kung natawag kitang, Hindi. sorry kung nagkamali ako. Nagmakamadali lang kasi talaga ako. Okay lang Hindi ba? kita mapapatawad. Grabe ka naman. Aray. So, yun ang sabi niya, parang humingi siya ng pasensya kasi nga nagmamadali daw siya. Kaka-break lang daw nila nung fiancé niya. Busy daw siya, kaya kailangan niyang umalis. Sabi niya, okay, alis na ako, excuse me. Sa likod ng prince, nandun na yung balcony. Siyempre, tumatakbo siya, masyadong mabilis yung pangyayari. Lumingon lang yung prince, tapos pagtingin niya, yung si Rishi nakaganon sa balcony, tapos may kine-check siya, tapos tumalon siya over the balcony. Tapos pagbagsak niya, lumanding naman siya ng ayos, buhay pa naman siya. Kala ko, Tegi. Hindi pa tumagal, no? Hindi, pagbaba niya, okay naman, syempre, bida eh. Bida siya, kape, magbubuhay pa siya. Sinubad niya yung heels niya, tapos sinira niya para maging flats na lang. Tapos tumakbo ulit siya. Yung prince, tumatawa. Hindi ko alam kung bakit. Natatawa siya sa na-shock siguro kasi siya na, ba't tatalon ka? Tapos nung tumalon, tapos na-realize niyang buhay, natawa siya sa sarili. Baliw ata to eh. Ganon. Tawa sabi. Nanibago siya. Oo, nanibago siya kasi lahat ng, during that time, pag sa Bridgerton ba may gumagawa ng gano'n? Wala naman, di ba? Very conservative yung mga tao. Parang gano'n yung time era. Tinawag ng prince yung kanyang butler. Taray, may butler. Sabi niya, Oliver, kunin mo yung, hindi malandi. Oliver, kunin mo yung kabayo. Sabi ni Oliver, bakit saan ka pupunta?
Pero butler siya. Pero parang friends sila. May pupuntahan lang ako. Nakapunta na si Rishi sa bahay nila. Pero bago ba siya makapasok, mansion eh, may malaking gate, may crowd sa labas. Nakita niya nandun yung ex-fiancé niya na, Ay, nag-aabang na doon. kumbaga, inabangan siya. Tapos, First time yan. first time to. Oo, first time to. First time na pag uwi niya ng bahay, merong nakaabang sa kanya. Kasi usually nga, nakakakuha pa siya ng gamit, hindi pa tapos yung gathering. Siguro, hindi naman ganun katagal yung usapan nila eh. Siguro may nagbago sa kung ano man. Tapos, gusto daw ng prince na mag-bring ng justice sa kanya bilang next in line. Parang ganon. Kasi parang yung sinasabi ng prince na may ginawa kang mali sa akin. So, kailangan kitang parusahan. Tapos sabi naman ni Rishi, nakausap niya yung sarili niya, bumubulong siya. Parang hindi na nga ako umabot in time, ang pangit pa ng time, sobrang late ko na. Ganon, inakausap niya yung sarili niyang ganon. Tapos na-realize nung prince na, parang sabi ko na nga ba, devastated ka sa breakup natin eh. Kasi sabi ko na nga ba, sobrang broken-hearted kay kitang-kita naman sa itsura mo, tsaka kinakausap mo yung sarili mo. Hindi, tsaka yung itsura niya, syempre, may stocks lagi eh. Yung itsura niya, alam mo yung madugyot yung damit niya, yung gown niya, madumi, may mud. Kasi, imagine, medyo malayo yung palace from their house. Diba? Kailangan nila ng karwahe. Para makapunta doon siya, tinakbo niya lang. So, medyo dugyot siya. Tapos sabi ni Rishi, taka ka ba? Oo, sabi niya talaga, taka ka ba? Nagtagalog? Ganun yung thought? Hindi ko alam kung paano ko. Oo, ganun yung thought malamang. Hindi siya nagtagalog. Naghapon siya. Tapos sabi niya, kapag nanonood ka ng dub, iniisip mo ba talaga na nagtatagalog sila? Oo, yung pala eh. Parang ano lang to. My God. Anyway, so, sabi ni Rishi, taka ka ba? Hindi yan madumi at hindi ako broken-hearted. Sabi niya. Tapos nagbubulong-bulungan na yung mga... Siyempre may crowd na nung nakapaligid sa kanilang mga commoners na mga nagchichismisan sa paligid nila. Tapos sinasabi ng mga commoners na parang, sino ba talaga nakapag-break? Kasi parang yung prince naman yung broken-hearted. Oo, parang ganun yung nakikita nila. Kasi bakit humahabol pa yung prince, diba? Parang serious siya yung reaction niya. Parang, tigilan mo ako. Parang ganun. Habang sinasabi ni Rishi nung crowd yun, nagchichismisan sila, nagalit ngayon to si Prince Theodore, yung ex niya. Sabi, dapat i-execute ko kayong lahat eh. Mga commoners. Yeah. Ganon, dinuduro-duro yung ganon. Sabi ni Rishi sa sarili niya, buti na lang talaga, Lord. Buti na lang talaga, hindi ko napangasawa to. At hindi siya yung nakatuluyan ko kasi grabe. Sabi niya, Your Highness, you're supposed to treat your citizens with compassion. Diba? Huwag mo silang kausapin ng ganyan, sabi ni Rishi. Sinasagot niya, sabi ni Prince Theodore, ikaw dapat ang magbago kasi wala ka man lang balak mag-sorry sa akin. Ganon. Tapos sabi ni Rishi, wala. Sobrang grateful ako na nag-break tayo. Tapos tumawa yung mga tao sa paligid. So, napahiya yung prince. Tapos ngayon, may dumating na babae. Tapos, kunyari ikaw yung prince. Kunyari ikaw yung prince na hindi dugyot. Ayan. So, kunyari ikaw yung prince. Tapos sabi, grabe ka talaga, Rishi. Kinakawawa mo yung prince. Ganon. Sabi ng prince, piniyak mo na naman si Mary. Si Mary pala yung babaeng yung mayakap sa kanya. So, it seems na third party si Mary. Parang ganon. Tapos, sabi ng prince, nalalaman niya na binubuli daw ni Rishi sa school at nilock daw ni Rishi sa locker si Mary. Yun lang yun, kung ba't siya nakipag-break. Tapos parang kapakamot ng ulo si Rishi. Sabi niya, Prince Theodore, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Akala ko talaga ang purpose ko in life ay maging asawa mo at paglingkudan ka. Pero mali pala ako. I can find my own value. I can find my own purpose in life. I don't need you in my life. I don't need you in my life. Pumarap siya kay Mary. Sabi niya,
kahit anong sabihin mo, Mary, hindi mo ko may entrap. Tama ba? May entrap. Entrapment. Hindi. Kahit anong sabihin mo, Mary, hindi na ako maniniwala sa mga traps mo. Oo. Konyo siya. Sa mga traps mo. Oh my God. Sabi nga na. Si Theodore yan. Hindi, si Rishi yung nagsasalita. My God. At hindi ako galit sa'yo, Mary. Kahit anong... Si Mary... Okay. Si Mary ka eh. Si Rishi ako. Okay. Sabi niya, hindi ako galit sa'yo. At kahit anong traps ang gawin mo, hindi na ako maniniwala. Tapos sabi niya parang, ginagawa mo lang yan para sa pamilya mo, 'di ba? Parang ganon. Parang, kumakabit ka at inaagaw mo sa akin yung prince para sa pamilya mo kasi kailangan nyo ng pera. Parang ganon. Sabi niya, pero gawin mo anong gusto mo. Parang ganon. Kasi ako, nahanap ko na kung anong gusto kong gawin. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Parang ganon. Na huwag mo isipin na ito lang yung kailangan mong gawin sa buhay. Sabi niya, parang find your own happiness, ang sabi niya. Tapos nag-excuse me siya para kunin yung gamit niya sa bahay nila. Paano siya nag-excuse me? Excuse me. Hindi, sabi niya, okay, tapos na ako dito. Parang, okay, sige, tapos na tayo kailangan ko nang umalis Parang ganon. Literal na parang ganon. Tapos sabi niya, sabi ng prince, hindi siya satisfied sa ending ng conversation nila. So, sabi niya dun sa mga knights na, kunin niyo siya. Ganon. So, may malapit na knight sa gantong distance niya. Andyan yung knight, tas ito siya. Tas all of a sudden, may sword na gumanon kay Rishi. Pero dati siyang knight. So, mabilis yung reflexes niya. So, ang ginawa niya, may sword yung knight dito. Inatak niyang ganun. Oh? Nasalag niya. Oh? Tama ba? Nasalag niyang ganun. Wow! Tapos, yung nag-ano pala ng sword sa kanya is si Prince Arnold Hayne. Bakit? Si Prince Arnold. Bakit nga niyang titirahin si Rishi? Na-intrigue sa kanya si Prince Arnold. So, kaya niya titirahin yung gano'n. Oo. Tapos, Buti na lang na nasalag niya, na-block niya. Sabi ni Prince Arnold sa kanya, kunyari ikaw yan. Sinalag mo ko. Ganyan. Sabi niya, pakita ka. Yan. sabi niya, iba ka talaga. Kumbaga natuwa siya kasi. Natuwa siya kasi parang tinetesting niya yung capability ni Rishi. Doon ka nga, wala tayo sa gitna. Lahat Tapos? nandito. Ulong ka pa doon? Sabi ni Prince Theodore, yung ex ni Rishi, sabi niya, parang, sino yan? Ba't mo inaaway si Rishi? Ganon. Paano? Parang, ang hirap naman. Nakakagat ko nga yung dila ko eh. Basta yun, parang sino ka? Bakit mo inaaway yan? Parang ganon. Ba't mo inaaway si Rishi? Tapos sabi ni Rishi, sa mga armies, sa knights na stand down, huwag kayong gumalaw. Ako nang bahala dito kasi itong kaharap ko ay si Prince Arnold Hayne. Ganon. Tapos parang yung mga tao, si Prince Arnold. Ganon. Paano? Si Prince Arnold? Ganon? Oo, kasi kilala pala si Prince Arnold bilang heartless na prince. Tapos, sobrang galing daw niyang makipag-combat, parang ganon. Na tipong madami daw siyang napatay, ganon ang kwento. Tapos, Sabi ni Rishi sa kanya, bakit ka pala nandito? Sabi niya, tinanggal na, wala lang nakaganon hindi na sila nakaganon. Kumbaga nag-uusap na sila ng ganito, ba't ka pala nandito? gusto lang kitang makita. Hindi. Sabi ni Prince Arnold, ay dapat pala ako magpaliwanag. Tapos lumuhod siyang ganon. Kaluhod siyang ganyan. Ako nyari nakaangat ka na sa kaluhod niya. Tapos parang, will you be my wife? Ganon. Sabi ni Rishi, ayoko itang mapangasawa, hindi kita gusto. Tapos, all of a sudden, biglang may karwaheng dumating. Tapos, while this is happening, dumadakdak kasi si Prince Theodore in the background na, sino ka ba? Ganon. Dumating ngayon yung karwahe. Yung pala yung king, which is yung tatay ni Prince Theodore. Tapos, ginanon niya yung anak niya. Ginanon niya, tapos ginanon sa sahig para magbow. Kasi,
mas mataas pala yung posisyon ni Prince Arnold. Kumbaga, si Prince Arnold ay son ng emperor. Parang yung kabuuang basta mas mataas siya. Hindi ang hirap pang explain. Parang Parang king. king Oh. yung tatay ni Theodore ng lugar nila. Pero may mas mataas pa sa kanya, which is King ng bansa. parang ganon, yung emperor. Parang mayor lang yung tatay. Oh, parang ganon. Nagsusorry yung king kay Prince Arnold na sorry kung bastos yung anak ko. Tas kinakausap niya si Rishi na please, pakinggan mo na si Prince Arnold. Pakasalan mo na lang siya, ganyan. Kasi ang thinking ng king is pag umayaw si Rishi, mag-aaway, magkakawar sa yung emperor tsaka yung bansa nila. Kaya nagmamakaawa siya na please, pakasalan mo na lang. Tapos sabi ni Prince Arnold Hayne na parang don't worry kung ano man yung pinag-uusapan namin dito, hindi naman to magkukos ng war, ganyan. Ang gusto ko lang, kausapin ko lang siya, parang ganon. So, napunta na silang dalawa, si Prince Arnold Hayne, si Prince Arnold tsaka si Rishi napunta sa bahay nila. Tapos doon sila nag-uusap na parang, bakit mo ba ako gustong pakasalan? Sabi ni Rishi. Sabi ni Prince Arnold, na-fall na kasi ako sa'yo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, alam ko na yan. Alam ko na, huwag ka nakalandiin ng ganyan. Sabi niya, ganun talaga. Pero sabi niya, hindi, alam ko na yan. Huwag mo na akong hindi mo ako madadala sa mga ganyan. Parang napaisip si Rishi kasi nga, hindi niya sure kung ilang buhay pa yung natitira sa mga... Dalawa na lang. Hindi niya alam. Hindi din natin alam. So, huwag kang mag-assume. So, parang naisip niya na baka ito lang yung opportunity para Babago. mabago kasi nga every time nagkaka-war tapos si Prince Arnold yung dahilan. So baka this time mas malapit siya sa kanya, baka sakaling ma-prevent niya nga yung war at Mabuhay siya ng matagal. mabuhay siya na mas matagal. So pumayag si Rishi na magpakasal sila. May mga conditions siya. Yun ay number 1, pipiliin niya kung sino yung vendor o yung merchant ng kasal niya. Number 2, gusto niya ng opportunity makipag-usap sa mga guest, makipag-mingle dun sa mga iimbitahan sa kasal niya. Number 3, gusto niya ng sariling bahay at hindi siya nakasama dun sa mismong parang pinaka-palace. Gusto niya ng sarili niyang villa. Grabe naman. Villa. Kasi for sure, mayaman sila. Meron talagang ganon. And then, number 4, gusto niya wala siyang gagawin sa castle. Gusto niya wala siyang obligations, wala siyang responsibilities. Kasi nga, pagod na si ate girl. Tatambay na lang Ilang siya. taon na siyang, alam mo yon, ilang taon niya ang dami niya nang ginawa through her lifetimes. Kaya gusto niya naman magpahinga at tumambay na lang sa mansion, sa kanyang villa. Then lastly, ang request niya kay Prince Arnold na wag mo akong hahawakan. Whoa. Sabi niya, don't touch me. Sabi niya, don't ever touch me. Tapos, pumayag naman si Prince Arnold. So, Sabi niya, ganito, pumapayag ako. next scene, on the way na sila sa kung saan man yung palace nila. Medyo malayo yung bansa nila, Rishi, tsaka kung saan man yung palace nila. Nagpahinga lang po yung aking human diary, yung aking listener. Nagpahinga lang saglit. May inaasikaso lang siya, but if ever may gusto daw siyang idagdag or kailangan niya mag-butt in, lalapit na lang siya. Dito lang ako nakatingin kasi nandyan siya. So, para lang mayroon akong ang awkward kasi makipagtitigan sa camera. So, dito ako titingin. Ilang days yung inabot ng biyahe nila from yung bansa ni Rishi papunta dun sa bansa nila Prince Arnold. At one time, nakatulog siya habang yakap niya yung sword ni Prince Arnold. Parang nakaganyan siya. Gets? Gets mo ba nakaganyan siya? Tapos, si Prince Arnold tumayo. Parang, sorry, hindi ko na-explain. Nasa karwahe sila habang bumabiyahe. So, imagine niyo, di ba sa Bridgerton, may upuan dyan, tapos may upuan dito. Bridgerton lang yung naisip kong reference. Hindi ko rin alam kung bakit. So, may upuan dyan, tapos may upuan dito, tapos may pinto magkabila. Or isa lang, parang gano'n. Isa lang yata.
So, nandun si Prince Arnold, nandito si Rishi, tapos yakap niya yung sword. Tumayo si Prince Arnold, tapos nag-reach out kay Rishi. Tapos biglang nagising si Rishi, tinanggal niya yung sword. Tinanggal niya yung sword, tapos nakaamba lang siya kasi syempre, dati nga siyang knight, nagulat siya, parang ganon. Yun yung reflex niya. Tapos, sabi ni Prince Arnold, kinuha ko lang yung sword ko. Parang kumalma ka lang, nandito yung sword. Kumalma ka lang, kinuha ko lang yung sword ko. Parang ganon. Tapos sabi ni Rishi, ay sorry. Tapos nahiya siya kasi nga, hindi niya matanggal yung mga habits niya nung night siya. Pero para sa akin, okay lang yun. Para sa akin, okay lang kasi, diba, at least safe. Defense niya lang yun. Yes, defense. Narinig niyo naman. So, sabi naman ni Prince Arnold, grabe siguro yung training mo, no? Hindi ka nagkaroon ng chance maging babae. Pero, at least mahilig ka sa bulaklak, ganon. Kasi, meron siyang, sa upuan ni Rishi, meron siyang nakatabi sa kanyang mga kung ano-anong bulaklak. Pinakita na ang dami niyang mga inipong bulaklak through their journey. Sabi ni Rishi, oo, rare kasi yan eh. Tapos may nag-invade sa kanila. Through their journey, yung karwahe nila, may nag-invade na mga robbers. Tapos bumaba si Prince Arnold. Sabi niya, itigil niyo ang karwahe, ganun. Kung ano man yung gusto mo itawag. So nilock ni Prince Arnold si Rishi sa kanyang karwahe. At iniwan niya na, siguro para hindi na madamay. Tsaka niya inasikaso yung mga nanlulusob sa kanila. Tinry ni Rishi buksan yung pinto. Pero, yun nga, dati siyang maid. Tapos may time daw na nung maid siya, nagkukulong yung amo niya sa kwarto. So, ang ginagawa niya, kumukuha siya ng hairpin, tapos bubuksan niya. So, sanay siyang magganon. Kaya yung pinto nung karwahe, kayang-kaya niyang buksan. So, pagkabukas niya, nagulat siya kasi akala niya talaga ang daming namatay kasi yun yung chika, yun yung kwento tungkol sa kanya na napakasama niya at napakulupit niyang prince at lupit in a sense na mas, kumbaga yun nga, na napakasama niya, ang dami niyang pinatay. Pero na-realize niya at nagulat siya na lahat buhay. Nakahiga lang sila. Siguro yung iba napagod, nagpapahinga, pero walang namatay. Yung mga knights naman, nakahiga, tapos sugatan, kasi yung palang sword na ginamit ng mga robbers or yung mga nanlusob sa kanila, may poison. So, parang manhid yung buong katawan nila or kung saan man sila nahiwa, na manhid. Tapos nakikipag-argue nun si Oliver, yung butler ni Prince Arnold, na bakit ba kasi ikaw pa yung nakipag-away sa mga nanlusob sa atin? Pwede naman yung mga knights na lang, ganyan. Ang sabi ni Prince Arnold, kung ako yung makikipaglaban, konti lang yung masasaktan at hanggat maaari, walang mamamatay, sabi niya. Tapos parang, nung narinig nila siya, napaisip siya, oh, wow, parang concerned, taray. Tapos doon ka nalaman ni Rishi na may poison pala yung mga knives at yung mga taong numb yung feeling na na-poison pala sila. So, ang ginawa ni Rishi, kinuha niya yung mga bulaklak niya. Nalala nyo, na may mga iniipon siyang bulaklak sa carriage. Andito pala yung husband ko. Yung mga iniipon siyang bulaklak sa carriage. So, kinuha niya, tapos nireveal niya kay Prince Arnold na kaya niya daw gumawa ng antidote. At may alam siya about being an apothecary. Kinuha niya yung mga flowers, tapos inaayos niya na, ginawa niya na ng antidote, ginrind niya ng ganyan. Siyempre, at first, yung mga knight, pati yung si Prince Arnold, si Oliver, yung mga kasama niya doon, hesitant kasi sanay sila sa war. Natatakot sila na baka mamaya pananabotahe pala yung ginagawa niya or gusto niya pala talagang tuluyan yung mga knight. Ang ginawa ni Rishi para mapatunayan niya yung sarili niya sa mga knights, kinuha niya yung knife na may poison, hinatak niya from Prince Arnold, tapos nilaslasan niya yung sarili niya. Parang, oh, ito, papakita ko sa inyo ha, baka hindi kayo naniniwala, ito, pa, ginawa niya. Tapos, nilaslas niyang gano'n, tapos may dugo.
Tapos, syempre, nagulat yung mga tao, ano ginagawa mo? Tapos, tsaka niya kinuha yung gamot niya, tapos pinahid niyang ganito. Tapos, ayan, para maniwala kayo, ito yung sugat ko, sinugatan ko yung sarili ko, at kinure ko din yung sarili ko. So, itry niyo din para hindi na kayo numb. Kasi if numb sila, mahirapan sila mag-travel Siyempre, pumunta sa bansa nila. Afterwards, nung nagamot na lahat ng nights, nung nagamot na yung mga, pati yung mga robbers, kumaga nagka-ayos-ayos na sila, nag-thank you na yung mga knights, pati si Prince Arnold. Kasi nga, sinave niya yung mga knights niya. Parang medyo nagulat si Rishi kasi parang concerned na concerned siya at very different from what I've heard. Parang ganon. Parang iba yung naririnig ko, iba yung na-witness ko sa personality ni Prince Arnold versus kung ano yung pinapakita niya sa akin ngayon. Tapos sabi niya, after ni Prince Arnold mag-thank you kasi kumbaga sinasabi niya na sobrang malapit sa puso niya yung mga knights niya. Handpick niya yung mga taong yon to accompany him. Very close to his heart. Sabi ni Rishi, wala naman akong ginawang iba. Pero hindi ko makakalimutan na tinry mo akong hawakan kanina. Di ba nag-promise ka, hindi mo ko hawakan? Dada moves pa. Oo, dada moves pa siya. Tapos sinabi na rin ni Rishi na nag-wonder siya kung bakit iniiwasan siya ng mga guards. Sabi naman ni Prince Arnold, baka iniisip kasi kung anong klaseng babae ka. Kasi nga, nalaman nila na iniwan ni Rishi yung fiancé niya para sumama kay Prince Arnold. Which is at that time, very conservative nga yung mga tao. So parang, anong klaseng babae ba to? Baka ganon. Kaya iniiwasan sila or naiilang sila. And-explain din ni Prince Arnold na ang gusto talaga ng tatay niyang emperor, no? Medyo mataas lang naman yung posisyon niya na ang mapapangasawa talaga ni Prince Arnold, mataas din yung posisyon or royalty din. Pero si Rishi kasi, like I said earlier, hindi siya royalty. Anak siya nung duke, pero wala siyang title. At tatanggapin niya lang si Rishi bilang hostage. Dito naalala ni Rishi na nag-expand yung bansa ni Prince Arnold, which is yung Galkane. Nag-expand sila through kidnapping princesses at ginagawa nilang hostage para makipag-negotiate with those countries. Ang sagot ni Rishi, maluloka ka. Pag hostage, walang responsibilities, di ba? Parang gano'n, so pwede akong tumambay, oh my God! Gano'n, masaya siya. Mas nagustuhan pa niya. Mas nagustuhan niya pa kasi nga tatambay nga siya at pagod na pagod ng ate mong magtrabaho. Pagdating naman nila, Rishi at ni Prince Arnold sa Galkane, nalaman naman nila na hindi pa ayos or hindi pa malinis yung villa na titira ni Rishi. So, nag-offer siya na, okay lang, dito naman ako titira, ako naman yung gagamit nito, ako na lang yung maglilinis. So, wala naman din akong gagawin. Siya na naglinis. Literal na nilinis niya, malaking-malaking villa yon. Isipin mo parang mansion din siya, ganun. Na nilinis niya from top to bottom, na sanay daw siya kasi nga dati siyang maid. Tapos, syempre yung mga knights na nakabantay sa kanya bilang hostage / mapapangasawa ni Prince, nahihiya na ano bang pwede namin itulong kasi nakakaya naman. Sabi ni Rishi, hindi, okay lang niyo akong tulungan, kaya ko to. Siguro buhatin niyo na lang yung mga furniture kasi mabigat, gano'n. Tapos yun yung mga ginawa niya for the first few days. Siyempre, habang naglilinis siya, kailangan niya magpunta sa maid's quarters. May na-encounter siya doon sa maid's quarters na mga maids na nagtataray. Tapos tinatarayan yung isang maid na nadapa, tapos may hawak siya mga curtains. Tapos parang sinasabi ng mga mataray na maids na, laban mo na yan, ganyan, ganon. Tapos sabi sumabat si Rishi. Parang, ay, huwag kayong maglaba kasi parang uulan ngayon. Yung mga ibon, mababa yung lipad. So, usually pag ganyan, ibig sabihin, uulan and medyo madami kasi at malaki yung curtain. So, baka hindi matuyo, masayang lang yung effort yung laban. Tapos sumagot yung mataray. Red yung hair niya. Nakalimutan ko na yung pangalan. Sabi niya, bago ka lang dito, di ba?
Nagtataray siya sa'yo. Huwag kang umasta na parang alam mo lahat. Tara na nga. Ganon. Sumalis na sila. By the way, hindi pa nila alam kung ano yung itsura ni Rishi. So, pero aware sila na may dumating na mapapangasawa ni Prince Arnold. Hindi lang nila alam kung sino. Pero yung nadapang maid, tinulungan niya. Tapos, sabi niya, syempre nadumihan si ate girl kasi nga nadapa siya, ganon. Pwede mo pang laban yung damit mo ngayon para hindi mag-stain kasi manipis lang naman yan tsaka maliit lang naman. Nagti-thank you yung maid na nadapa. Parang sabi niya na, thank you kasi hindi talaga ako maalam, bago lang din ako dito. Later on, nung tapos na si Rishi mag-linis ng kanyang villa, ina-appreciate niya na lang yung view from her balcony. Nakaganyan lang siya, ganda naman dito sa bansang to. Kasi, sa lahat ng bansang napuntahan niya bilang yung traveling merchant, lahat ng buhay niya, lahat ng bansa napuntahan niya except yung Gulkane. Kasi nga, takot siya kay Prince Arnold. Takot siya na baka nga kung ano mang meron sa bansang yon, pero nachichismis naman na maganda yung bansang yon. It's just that malupit nga si Prince Arnold kaya hindi niya na pinuntahan. Tapos habang ina-appreciate niya yung view, na-sense niya na nandun si Prince Arnold. Di ba? Saan ka naman nakakita? Parang nasa balcony siya, tapos nasa halfway across the room si Prince Arnold nung na-detect niya si Prince Arnold. Tapos parang, oh, nandiyan ka pala. Gumanon nakatalikod si Rishi. Ganyan, habang na-appreciate niya, oh, nandiyan ka pala. Ganon. Siyempre, anime to, guys. Tapos, nabilib si Prince Arnold kasi nga, na-sense siya ni Rishi. Kahit na, kumbaga, tinatry niyang babaan yung presence niya, parang gano'n. Parang hindi noticeable yung presence niya, parang gano'n. Tapos, nagtanong-tanong si Rishi kung ano yung mga towers dun sa paligid niya, kasi tontuwa siya, tapos sobrang amazed siya sa itsura ng lugar. Dito ko muna tatapusin yung kwento. If you want, pwede niyo po siyang panoodin online. Sa Netflix ko siya pinanood. Ang pangalan niya ay Seventh Time Loop. Ilalagay ko na lang sa description yung buong title kasi medyo mahaba siya. I hope nag-enjoy kayo. If may mga comments kayo or suggestion, feel free to share it, and I'd really appreciate na pinunood niyo siya. And it's really good. I suggest you watch it. Or kung gusto nyong basahin yung manga, hindi ko lang alam kung saan, pero available naman yata siya online. Pati yung light novel, feel ko mas mahaba at mas maganda yung explanation nung kwento at yung mga tanong ng husband ko earlier kung bakit siya nabubuhay, I'm not sure, baka nakalagay sa light novel, pero let's cover that in the next video. Medyo madami pang mangyayari, hindi pa tapos actually yung as of first day pa lang tayo sa Gulkane, 'di ba? Madami pang mangyayari habang nandito siya, so abangan niyo yung next video.